Part 85, Gretchen. Baliw ka ba? At si Miss Bianca pa talagang magnanakaw sa'yo? Di makapaniwalang sambit ng receptionist. Nalaki naman ang mga mata ni Bianca nang marinig niya ang sinabi ni Gretchen sa receptionist kasabay ng kanyang panlalamig. Alam ba talaga ni Gretchen ang kanyang ginawa? Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi at nag-isip ng paraan. She cannot be discovered this time at baka malalagot na talaga siya kay Colin. Pero bago pa siya makapagdesisyon, isang pamilyar na boses ang umalingaw sa buong paligid. Anong nangyayari dito? Sir Anthony! Mabilis na lumapit ang receptionist at security guard sa bagong dating. Sir Anthony, isa po siyang makulit na fan ni Miss Bianca at nagpupumilit na pumasok. Sumbong ng receptionist at sinaman pa ng tingin si Gretchen. Naunot naman ang noo ni Anthony at nagpalipat-lipat pa ng tingin sa receptionist at kay Gretchen. Nang makita niya ang reaksyon ng babae, sigurado siya may nangyaring hindi maganda. Kaibigan ko siya at hindi obsessed na fan ni Bianca. Huwag niyo siyang pigilang makapasok. Nanlaki ang mga mata ng receptionist at agad bumalati ang takot sa mukha nito bago yumuko kay Gretchen. Pasensya na po, ma'am. Patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko sa inyo kanina. Hindi na po mauulit ang nangyari. Anito sa nanginginig na boses. Patawarin? Bagyang napataas sa isang kilay ni Gretchen at napangiti pa na parabang nanonood lamang siya ng isang masayang palabas. Siguro mas mainam na tumawag pa rin kayo ng polis, Mr. Inoue. Kung totoo mang isa akong manloloko at nakakagulo na sa building, baka malugi ang kumpanya ninyo nang dahil sa akin. Napalunok naman si Anthony. Kahit na mahinahon ang pagsasalita ni Gretchen, ramdam niya ang galit sa bawat katagang binitawan nito. Halatang halata na hindi ito natutuwa sa nangyayari. Gretchen, ilang buwan na tayo magkakilala. Kahit hindi matatawag na malapit ang relasyon natin sa isa't isa, kilala kita. Kaibigan ka ng kapatid ko kaya't sigurado ko, hindi ka manloloko. May tiwala ako sa'yo. Talaga? Pero ako kasi wala akong tiwala sa kumpanya ninyo. Sarkastikong sagot ni Gretchen. Akala niya nagalit to dahil hindi to pinapasok agad ng receptionist. Pero, bago pa man siya muling makapagsalita, hinugot ito ang sariling cellphone at nagsimulang mag-play ng video. Ilang sandali siyang napatitig sa screen ng cellphone nito at unti-unti, nalaki ang kanyang mga mata na makilala kung sino ang nasa video. It's none other than his bratty sister, Bianca. Kitang-kita kung paano kinuha ni Bianca ang resibo mula sa front desk habang may inaayos to sa buhok ni Gretchen. Hindi niya alam kung confident lang ba talaga si Bianca na hindi to mahuhuli o sadyang tanga lang tong kapatid niya. Hindi ba nito naisip na lahat ng front desk napapalibutan ng surveillance camera? Lalo pa tumahawak din ng mga ito ng pera. Kitang-kita ang mukha ng kapatid niya dahilan para pagpawisan siya ng malamig. Di naman inaasahan ng security guard at receptionist na totoo ang sinasabi ni Gretchen. Di sila nakapagsalita at nagkatinginan lamang. Tanging si Gretchen lang ang may ngiti sa labi nito habang magkaharap-harap sila. Hindi pa nakikita ng opisina namin ang tungkol sa video na ito. Hindi ko alam kung bakit ginawa ni Miss Bianca at kung nagbibiro man siya hindi nakakatawa ang ginawa niya. Jokes should be funny and not the otherwise. Naramdaman niya na may kakaiba sa kinikilos ni Bianca kahapon pero binaliwala niya yon. Hindi niya akalaing gagawin niya ng babae at hindi niya rin alam kung bakit. Mabuti na lang nakuha niyang footage ng surveillance camera. Kung hindi, wala siyang kalaban-laban at di niya maipagtatanggol ang sarili niya. Kung nagbibiro man si Bianca, madali lang naman sanang maresolba ang lahat eh. Pero hindi niya akalain na haharangin siya ng receptionist at mukhang balak pa talaga siyang ipahiya. At mukhang alam niya kung sino may pakana ng lahat ng to. Mataman niyang tinitigan si Anthony habang naghihintay ng susunod nitong gagawin. Kung siya lang masusunod, magtatawag siya ng polis para magkaliwanagan sila sa harap ng batas. Kasi hoda kung ano-ano pa ni Demetrio, ang pamilya nito at si Bianca mismo, wala siyang pakialam. Kahit hindi ganon kaklaro ang pag-uusap sa babae, isa lang ang napagtanto ni Bianca. Nahuli siya ni Gretchen. Nakangatog ang mga tuhod niyang napasandal sa pader. Katapusan na ng karera niya kapag kumalat sa social media ang tungkol sa kanyang ginawa. Agad namang napagtanto ni Anthony kung gaano kaimportante ang bagay na kinakaharap niya at laking pasasalamat niya dahil hindi gaya ng iba si Gretchen
na ipapakalat agad ng video. Nakakahanga ang ginawa nito dahil sila ang unang nilapitan ng babae. Nakakahiya talagang pinaggagawa ng kapatid niya. Ilang saglit pa, isang staff mula sa taas ang nagmamadaling bumaba at lumapit kay Gretchen. Magandang araw po, Miss Miranda. Inutusan po ako ni Miss Bianca para sabihin na naiwala niyang resibo at nagbibiro lang naman siya. Busy siya kanina kaya po niya nasagot ang tawag mo. Sana daw po, di sumama ang loob ninyo. Pwede ko na po bang makuha ang billbook para mapirmahan niya kaagad? Kung noon ibibigay niya agad ang billbook pero ngayon marahan siyang umiling. Wala akong tiwala sa kahit sino dito sa kumpanya ninyo. Kaya kung gusto ni Miss Inowing pirmahan ulit ang billbook, kailangan niya makipagkita ng personal sa akin. Agad nagpaalam ang staff at tumakit na sa itaas para ipaabot ang mensahe ni Gretchen kay Bianca. Napasabunot si Anthony sa sarili niyang buhok. Di niya na alam ano pa ang sasabihin niya para magtino si Bianca. Kahit si Gretchen na may mataas na presensya, ginalit ang babae. Pero kahit ano pang mangyari, kapatid niya pa rin si Bianca at wala siya ibang magagawa kundi ang pagtakpan ang ginawa nito. Ayusin ang gusot na ginawa ng babae. I am sorry about what happened, Gretchen. Alam ko na istorbo ka dahil sa walang kwentang biro ng kapatid ko pero pwede ko bang hilingin na patawarin mo na lamang siya? Kahit para sa akin na lang. Malumanay niyang wika. Tiningnan naman siyang maigi ni Gretchen bago muling nagsalita. At bakit ko naman siya kapapatawarin para sa kapakanan mo? Nangapal ang mukha ni Anthony sa naging sagot ni Gretchen. Oo nga naman, sino nga ba siya sa buhay nito? Kahit pa presidente siya ng Inoue Corporation, wala namang pakailam sa Gretchen sa kanya. Gayon man di siya nagpahalata at mabilis na nakabawi. Then, kahit para na lang kay Katrina, magkapatid naman si Kendra at Bianca. Nag-aalala ako na baka tuluyan ng magalit si Kendra kay Bianca dahil sa nangyari at mawalan silang pag-asa na magkasundo. Sandaling tinitigan ni Gretchen si Anthony bago siya nagsalita. Mukhang mali yata ang pagkakaintindi mo kung bakit nagpunta ako dito, Mr. Inoue. Wala akong balak ipahiya si Bianca o ipagkalat ang nalaman ko kung yun ang naisip mo. Mabilis namang napatungo-tango si Anthony. Yeah, right. Tama ka sa sinabi mo dahil kung balak nga nitong ipahiya ang kapatid niya, wala sana sa Gretchen sa harapan niya ngayon. At napagtanto niya, kaya nagalit ang babae dahil sinadya tong iset up ni Bianca para ipahiya. Napakabobo talaga ng kapatid niya. Nais nang humimlay ni Anthony. Di niya alam kung paano susuyuin si Gretchen ngayong galit na naman ito. Di pa nga sila tuluyan nagkakaayos mula nang huli silang mag-usap tapos nadagdagan na naman. How about I will give you 500,000, Mr. Inoue. Sa tingin mo ba tinatakot kita para bayaran ako ng kalahating milyon? Putol ni Gretchen sa sasabihin sana nito. Napalunok naman si Anthony. Ano bang gagawin niya? Mukhang mas pinalala lamang niya ang sitwasyon. Pero wala naman siyang ibang maisip kundi ang pera. Ganito na lang. Bibili na lang ako ng sasakyan sa shop. Suhestyon pa niya. Sandaling nag-isip si Gretchen bago tumango. Okay, kailangan din naman niya ng pera pero wala siyang balak tumanggap ng salapi na hindi niya pinaghirapan. Kahit gaano pa kahali-hali ng alok nito, legal pa rin yon at pwede pa siyang mabaliktad kapag nagkataon. Pero kapag bumili to ng sasakyan, masasabi niya, pinagtrabahuhan niya ang komisyon na makukuha niya. Di na rin masama. Nanatiling nakatago sa isang banda si Bianca habang nakikinig sa usapan ni Gretchen at ng kapatid niya. Kung hindi siya lalabas, sigurado siya hindi aalis si Gretchen at hindi matatapos ang kaguluhang ito. Kung sakaling ipagsabi ni Gretchen ang kanyang ginawa, maraming taong kagagalitan siya at higit sa lahat, natatakot siya sa maaaring gawin ni Colin sa kanya. Nais lang naman niyang turuan ng leksyon si Gretchen pero siya pa ang nabaliktad. Humugot siya ng hangin bago lumabas sa pinagtataguan niya at lumapit sa gawin ni Gretchen. Hey, Gretchen, I'm sorry kung napaghintay kita. Ngayon ko lang kasi nahawakan ng cellphone ko at di ko inaasahan na nandito ka na pala. Malambing niyang turan. Kita niya ang pag-angat ng sulok ng labi ni Anthony na mas lalo niyang kinainis. Alam ni Bianca kung gaano kapeke ang acting niya, pati na ang kanyang ngiti. Pero wala na siyang iba pang magagawa kundi ipagpatuloy ang nasimulan niya. Mabuti na lang at hindi siya pinahiya ni Gretchen
O mas tama bang sabihin na wala itong pakialam sa kanya, lalo pat kaswal lang nitong hinugot ang billbook at inilapag sa lamesa. Pwede na ba tayong mag-resign, Miss Bianca? Of course! Nagbibiro lang naman talaga ako sa iyo kahapon eh. Di ko naman inaasahang maiwawala akong resibo. Marami pang sinabi si Bianca pero wala siyang nakuhang sagot mula kay Gretchen. Tahimik lang siya nitong pinagmamasdan habang may makahulugang ngiti sa labi nito na para bang sinasabi na ipagpatuloy niya lang ang pagpapanggap niya. Hindi pa siya kailanman napahiya ng ganito. Parang nais niyang kainin na lang siya ng lupa para mawala siya sa kinatatayuan niya ngayon at matakasan niyang sitwasyon. Agad niyang pinanamahan ang bill pero dahil kinakabahan siya, ilang beses pa siyang nagkamali sa isusulat niya. Nang lingunin niya si Gretchen, nakatitig pa rin to sa kanya na parabang nanonood lamang ito ng isang interesanteng palabas. Matapos pirmahan, agad niya itong iniabot kay Gretchen. Sinulyapan pa to ng babae bago itinago sa dala nitong bag, bago nakangiting nag-angat ng tingin sa kanya. Ano nga palang sasabihin ko kapag nagtanong supervisor ko tungkol dito, Miss Bianca? Naku, wag kang mag-alala. I will call her at ako na magpapaliwanag sa kanya. Tugon naman ito. Thank you, Miss Bianca. Ang bait niyo po talaga. Magilo na sambit ni Gretchen kahit na mukhang walang mali siyang sinabi ni Gretchen para kay Bianca nang uuyam ang babae. Lumapit si Gretchen sa kanya, bahagya pang yumuko bago maling nagsalita. Pasensya na po ulit sa istorbo, Miss Bianca. Ngayon ko lang napagtanto na ang hirap pala ng buhay ng isang artista. Alam ko masaya kapag sikat ka na. Hindi ko inaasahan na kailangan pala dapat mahigpit ang seguridad mo. Narinig kong alam na mga obsessed mong fans ang address, pati na ang hotel na pinuntahan mo kapag nasa tour ka. Nakakatakot naman. Dapat magdoble ingat ka sa sarili mo at baka mapahama ka. Naikuyom ni Bianca ang kanyang mga palad. Gretchen is clearly mocking her and right now, she cannot do anything about it. Nakakainis. Agad namang nagpresenta si Anthony na ihatid si Gretchen para tuluyan ng maputol ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Pero mariing umiling si Gretchen. Maraming salamat, Sir Anthony, pero dala ko na po ang scooter ko. At mas mabilis ako makakabalik sa trabaho kung yun ang gagamitin ko. Isa pa, boss kayo ng kumpanya kaya't alam ko busy kayong tao. Anito, bago sila tuluyang tinalikuran. Nang mawala na sa paningin nila si Gretchen, saka palang nakahinga na malawag si Bianca. Napagtanto niya rin na pinagpapawisan pala siya habang kaharap ito. Kahit nakangiti sa kanya si Gretchen, pakiramdam niya, aping-api siya ng babae. Look what you've done, Bianca. Boses ng Kuya Anthony niya ang pumukaw sa kanya. Napatingin naman sa kanila ang security guard at receptionist. Kahit na naiinis si Anthony sa ginawa ni Bianca, kapatid niya pa rin ang babae at ayaw niya itong ipahiya sa iba. Follow me in my office. Mag-usap tayo. May diin niyang bigkas. Tuluyan na nilang nilisan ng front desk at nagtungo sa opisina. Sinundan sila ng tingin ng receptionist. Hindi siya halos makapaniwala na ang artista na halos isamba niya na ay may pinakatatago palang hindi magandang ugali. Pakiramdam niya naloko siya at muntik pa siya nitong ipahamak dahil sa kasinungalingan nito. Mula ngayon, hindi niya na idol si Bianca at i-expose niya sa media kung anong tunay na kulay nito. Kuya, did you see how the security guard and the receptionist stared at me? Kailangan mo akong tulungan malinis ang image ko. Natatarantang ani Bianca na makapasok na sila sa loob ng opisina nito. Sarkastiko namang natawa si Anthony. Do you still care about your image? Ano ba namang klaseng tanong yan, kuya? Of course, I do care. Pues kung may pakialam ka, hindi ka dapat gumagawa ng kalokohan sa dynamic luxury. Hindi mo ba naisip kung ano ang magiging resulta kapag lumabas sa media ang video? Masisirang imahe mo. Pasalamat ka't sa atin dumiretso si Gretchen at hindi sa sinumang TV station dahil kapag nangyari yon, tapos ang pinaghirapan mo. At hindi ka na makakabalik pa sa limelight kahit kailan. Bulyaw ni Anthony. Napapitlag si Bianca. It is not her fault in the first place. Gretchen's moves are provoking her. Di ko naman inaasahang aabot sa ganun, kuya. Kaya nga, kakabalik mo lang sa industriya, Bianca. Apex Production has prepared an SSS-level project para sa'yo. Ilang panahon na lang magkakaroon na ng official release ang mga cast. Kung di ka magtatagumpay ngayon sa tingin mo ba, may kukuha pa sa'yo?
Napakurap-kurap naman siya habang napatitig sa kanyang kapatid. She hates it how mad Anthony is dahil ang ginawa niya ng di maganda si Gretchen. Both of us know that your acting sucks, Bianca. Mabuti na lang nahahanap na ng dadaw ang palabas mo. Tandaan mo, ako ang maghahanap ng pinakamagaling na dubber para sa'yo. Kapag pumalpa ka pa, hindi na kita tutulungan pa. Dagdag pa ng lalaki. At hindi mo ba naisip na pwedeng malaman ni Colin kung anong ginawa mo sa asawa niya? Kapag nangyari yun, sa tingin mo ba, sasantuhin ka ng lalaking yon? He will ruin everything, Bianca. Kaya utang na loob, umayos ka. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang pangalan ni Colin. Di nito po pwedeng malaman ang kabulastugan niya. Isa ang dynamic group of companies sa mga nag-invest sa palabas na gagawin mo sa Apex Production. Once Colin finds out your dirty tricks, he will definitely back out, Bianca. Gusto mo bang mangyari yun? Taas noong tinignan ni Bianca si Anthony. Of course not. At sisiguraduhin kong magiging proud si Colin sa akin, kuya. Trust me. Magsasagawa na event ng Apex Production ngayong gabi para sa bagong palabas na gagawin nito. It is a big event, kaya agad niyang naisip na imbitahan si Colin. Di pa man tapos sa kanyang pangalan si Anthony sa kanya, nilayasan niya na ito at nagtungo na sa opisina ni Colin. What are you doing here? Malamig na tanong ni Colin at di man lang siya tinapunan ng tingin. I'm here to talk about something. I'm busy, Bianca. Huwag mong sinasayang ang oras ko. Putol ito sa sasabihin niya sana. But I'm talking about business. Humugot ng hangin si Demetrio bago sa nalapan si Bianca. Wala siya sa mood ngayong araw, tapos dumagdag pa ito sa sitwasyon niya. What businesses? Magkakaroon ng isang banquet ang Apex Production ngayong gabi. It's a big event na inihanda sa bagong movie at pagbabalik ko. You're also an investor, Kit. Samahan mo ko. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni Demetrio bago umiling. No, I'm busy. May diin niyang bigkas. Come on, Colin. Last na talaga to. Kapag sinamahan mo ko mamayang gabi, hindi na kita guguluhin pa kahit kailan. Promise. Napailing na lang si Demetrio. Bianca always say those words pero hindi naman ito tinutupad. Nakakatamad. Ito ang dahilan kung bakit di niya nakuha ang mensahe ni Gretchen at hindi na yun dapat maulit pa. Okay. Natigilan naman si Bianca. Okay? You mean pumapayag ka? Nagniningning ang mga mata nitong tanong. Napagdesisyonan ni Demetrio na pagbigyan ito sa huling pagkakataon bilang kabayaran sa miserableng buhay nito nang dahil sa kanya, and after this, kahit magpakamatay pa ito, wala na siyang pakialam pa. Agad nagpatawag ng pinakamagaling na makeup artist at stylist si Bianca para bihisan siya. Tonight is a big event and Demetrio is our date. Sa kaisipang yon, di niya mapigilang ma-excite. Sumapit ang kinagabihan kung saan natapos na siyang bihisan. Puno ng paghanga lahat habang pinagmamasdan siya pero wala siyang pakialam sa kung anumang impresyon ng iba sa kanya. Colin's compliment is the only thing that matters to her. Akmang magtatawag na siya ng driver para magpunta sa dynamic at hanapin si Colin. Pero laking gulat niya nang ang lalaki mismo ang sumundo sa kanya kasama ng personal driver nito. Akala niya binibiro siya ng kanyang manager pero nang tingnan niya ang loob ng sasakyan, naroon din si Colin. How do I look, Colin? Bagay ba sa akin ang suot ko? Malambing niyang tanong. She wore a seductive purple dress that shows her delicate skin at the back with a low neckline, emphasizing her chest and of course her perfect curves. Pero imbes sagutin niya, sinabihan ito ang driver na umalis na. Gayon pa man di nagpadala si Bianca. The important thing is Colin is with her. Ito lang mahalaga sa kanya ngayon. Marami pa siyang oras mamaya. Pagdating nila sa venue, agad siyang sinalubong at tinumog ng media at kanyang mga fans. Nais niya sanang anyayahan si Colin na maglakad sa red carpet kasama siya, pero tumanggi ang lalaki at tumiretso sa backstage. I love you, Bianca. Ang ganda-ganda talaga ni Miss Bianca. Matamis nang umiti si Bianca sa kanyang mga fans at kumaway. Ilang post din ang ginawa niya sa harap ng camera, lalo na't siyang highlight ng gabi dahil sa pagbabalik niya. All eyes and cameras were on her, na natatabunan niya ng iba pang actresses na invited. Pero wala siyang pake. She's enjoying every bit of it. Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal na mahal ko rin kayo. Madamdaman niyang saad. Mas talo pang umani ng sigaw at papuri ang paligid.
Nagpatuloy sa paglalakad si Bianca nang aksidente niyang marinig ang pinag-uusapan ng mga fans na nasa malapit lang sa kanya. Mukhang fake yata ang kumalat na isyu tungkol kay Bianca. Sobrang ganda niya. Paano siya magnanakaw sa ibang tao? Siguro, pakana ng mga haters niya na hindi matanggap na masikat si Bianca kaysa sa idol nila. Oo nga no. Pero isang dating super fan ni Bianca ang nagpakalat ng issue. Ang sabi pa nga niya, totoo talagang sinabi niya at handa raw itaya ang buhay niya. Tumahimik ka nga. Wala na akong pakialam sa issue na yan ha. Basta ang ganda ni Bianca. Humigpit ang pagkakahawak ni Bianca sa laylayan ng kanyang gown. Nag-aapoy na sa galit ang kalooban niya kahit pa man nakangiti siya. Sigurado siya, si Gretchen na nagpakalat ng video. Humingi siya ng tawad pero di talaga siya nito pinalampas. Mabuti na lamang at nakalampas na siya sa red carpet at nagtungo sa backstage kung saan naroon si Colin. Agad niyang nilapitan ng lalaki at umangkla sa braso nito. Mabilis naman silang nakuhanan ng litrato ng ilang media personalities, subalit nang mapansin ni Colin ang nangyayari lumayo to sa kanya na para bang meron siyang nakakahawang sakit. Kakalabas ng ni Gretchen sa kanyang trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula sa Apex Production na isa siya sa napili para mag-audition na maging isang dubbing artist. Inayos niya muna ang sarili bago bumiyahe papunta sa lugar. Pagdating niya sa venue, agad siyang giniya ng staff papunta sa audition room kung saan may dalawa pa siyang kasamang pagpipilian. Nagkunwari namang lasing si Bianca, pinilit si Colin na alalayan siya para lang makasama niyang lalaki. At natupad naman ang gusto niya dahil iniatid siya ng lalaki patungong comfort room. Na makapasok siya sa loob, agad siyang nag-retouch ng makeup. Nagpalipas pa na ilang minuto bago lumabas. What took you so long? Tila nayayamot ng sabi ni Colin. Pasensya ka na, medyo naparami kasi ang inom ko eh. Matamang tilitigan ni Demetrio si Bianca. Nang mapagtanto niyang nasa maayos na kondisyon na ang babae, iniwan niya na ito. Naglakad-lakad si Bianca hanggang mapadpad siya sa audition room ng Apex. Sakto din lumabas si Gretchen mula sa loob, dahilan para magtaka siya. Nang makaalis ang babae, agad siyang lumapit sa silid at narinig ang usapan ng mga directors. Gusto kong dubbing skills na huling nag-audition. Si Miss Miranda nang kukunin natin para sa palabas ni Bianca. Unti-unti na ikuyom ni Bianca ang kanyang palad. Gretchen will become her dubber? Hell no! Hindi siya makakapayag na makatungtong din sa industriyang babae over her dead body.